Ang tikbalang, ang lihim ng gubat. Sa isang malayong baryo sa hilaga ng Luzon, may isang kwento na matagal nang ipinasa-pasa ng mga matatanda. Isang kwento tungkol sa isang nilalang na tinatawag nilang tikbalang, isang nilalang na may katawan ng tao at mga paa ng kabayo, at may kakayahang magbago ng anyo upang maloko ang mga tao at ihulog sila sa isang walang katapusang gubat. Isang hatingabi ng tag-init, si Marco, isang binatang magsasaka, ay nagdesisyong magtungo sa kabundukan upang manghuli ng mga hayop na magagamit nilang pagkain. Nais niyang gawing makulay ang kanyang bakasyon sa baryo at iniisip niyang makakahanap siya ng ilang kagubatan na puno ng mga halaman at hayop na bihirang makita sa kanilang lugar. Habang naglalakad siya, naramdaman niyang may kakaibang kalikasan sa paligid. Ang mga puno ay matataas at tila walang katapusan ang kanilang mga sanga, at ang mga ulap sa langit ay tila nagsasanib na nagiging itim at mabigat. Ang hangin ay malamig at mahina, ngunit may kabigatan na parang may nakatambad na presensya sa bawat hakbang. Hindi niya alintana ang mga nararamdaman niyang kakaibang sensasyon, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdilim ang paligid at ang kanyang mga mata ay tila napagod sa kakahabol sa mga anino. Habang naglalakad siya, nakarinig siya ng isang tunog na parabang may isang hayop na naglalakad sa likod ng mga puno. Tinutok ni Marco ang kanyang pansin at binigyan ng isang mabilis na sulyap. Ang tunog ay hindi katulad ng mga tunog na karaniwan niyang naririnig sa gubat. Bago pa siya makapagdesisyon kung susundan ito o hindi, isang malakas na tunog ng kabayo na parang malapit na ang tunog ng mga sapantaha. Naramdaman niyang ang kanyang mga hakbang ay napakabigat at ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-urong. Sa kanyang pagtatangkang takasan ang nakakatakot na tunog, napansin niya ang isang matinding liwanag sa isang sulok ng gubat. Habang papalapit siya sa liwanag, napansin niyang may isang nilalang na tila isang tao, ngunit may katawan ng kabayo, ang tikbalang. Ang itsura ng nilalang ay matangkad, matalim ang mga mata, at ang katawan nito ay mas malaki kaysa sa anumang tao o hayop na nakita niya. Ang mga paa nito ay mga kabayo, ngunit ang itsura ng mukha nito ay isang halimaw na naglalabas ng nakakagimbal ng ngiti. Sa likod ng dilim ng mga puno, nagsimula ang tikbalang na magsalita. Marco, sabi nito, kung nais mong makalabas sa kabubatan, sundin mo ang mga yapak ko. Ngunit kung maghihintay ka hanggang umaga, hindi mo na muling makikita ang iyong tahanan. Ang takot ay tumagos kay Marco, ngunit hindi siya nakagalaw. Ang mga mata ng tikbalang ay parang mga pangil ng kabubatan, at parabang ang mga ito ay lumalalim habang tinitingnan siya. Ang mga sanga ng mga puno ay nag-uunahan sa hangin, at ang mga anino sa paligid ng gubat ay tila nagiging mas matindi. Nagdesisyon si Marco na sundin ang mga yapak ng tikbalang, dahil wala siyang ibang magagawa kundi sumunod. Nang maglakad siya sa landas ng mga yapak nito, napansin niyang unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay nagiging mas malalakas at ang daan ay tila paikot-ikot na nagiging mas mahirap sundan. Ang tikbalang ay nagiging isang anino, at bawat turn ay parabang papalapit sa isang walang katapusang pag-ikot. Pilit na sinundan ni Marco ang mga yapak ng nilalang, ngunit isang bagay ang nagbabalik sa kanya, ang landas na tinatahak niya ay walang katapusan. Minsan, napapansin niyang ang mga puno ay nagiging pareho, at ang mga tunog ng kalikasan ay napapalitan ng isang tahimik na tunog na parang binabagsak ang kanyang loob. Nagsimula siyang mawalan ng lakas, at ang kanyang katawan ay tila hindi kayang magpatuloy. Ang mga hakbang niya ay naging mabigat, at ang dilim ay tila sumisiksik sa kanyang katawan. Bago pa siya mawalan ng lakas, biglang tumahimik ang paligid. Walang ingay. Wala ni isang tunog ng hangin o mga hayop. Tinitigan niya ang paligid, at nang magsimula siyang maglakad palayo, napansin niyang ang mga anino sa paligid ay lumapit at nagiging isang nilalang na naglalakad palapit sa kanya, ang tikbalang. Wala ka ng pag-asa, Marco, sabi ng tikbalang habang ito ay lumalapit. Hindi ka makakalabas. Ikaw ay magiging bahagi ng gubat na ito. Ang mga mata ng tikbalang ay nagniningning sa dilim, at sa isang kisap mata, ang buong katawan ni Marco ay tila napuno ng takot. Isang tunog ng kabayo ang sumunod, at sa bawat galaw ng tikbalang, ang mga hakbang ni Marco ay napapaurong. Mabilis na tumakas si Marco, ngunit ang landas ay nagbabalik. Ang tikbalang ay patuloy na humahabol sa kanya, at ang kanyang mga anino ay tumulong upang iligaw siya. Sa gabing iyon, hindi na muling nakita si Marco ng mga tao sa baryo. Wala na siyang naiwan upang magkwento ng kung anong nangyari sa kanya, ngunit may mga sumunod na kwento, mga kwento ng mga taong nawawala sa gubat, ng mga nilalang na hindi makalabas at nagiging parte ng kakahuyan.
At hanggang ngayon, may mga tao pa ring naglalakas loob na maglakbay sa gubat. Ngunit ang kanilang mga mata ay matalim at ang kanilang mga yapak ay nagiging mabigat, takot na baka makatagpo ng tikbalang, isang nilalang na hindi lang matutunton, kundi muling magbabalik upang maghasik ng pagkalito at takot sa mga naglalakbay.